na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, mga kasama. Malaking bahagi ng Northern Mindanao nakakaranas ng malawakang brownout. Dahilan ng brownout, hindi pa matukoy. Monitor tayong grid disturbance at around 3:56 a.m. The actual cause and extent of the disturbance po, hindi pa po natin ma-determine. We are working on that. 67 opisina ng gobyerno bumagsak sa isinagawang anti-red tape test ng Civil Service Commission. Senate Bill number 2046 na tatawaging Ghost Negosyo lusot na sa third reading ng Senado. Nagpapasalamat din kami sa mga kasama po namin sa Senado na napasa po on third reading yung ating Go Negosyo Bill. Ito po yung bill po natin yung nagsasagawa ng mga negosyo center sa iba't ibang mga syudad, munisipalidad at probinsya. Pangulong Noynoy Aquino, biyaheng Malaysia ngayong araw. Ilang bicameral o bilateral agreement sa pagitan ng Malaysia at talakayin. Sa negosyo, mga negosyante, positibo na lalago ang ekonomiya ng bansa ngayong 2014. At Balitang World, tangkang pagpatay sa dating editor-in-chief ng isang newspaper sa Hong Kong. Kinundina. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Magaon ang Huwebes ngayon, Pebrero 27, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña sa pangalan ni Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DWSR 94.1 RMN Daet, DXPR 603 RMN Pagadian, ganun din sa DYHP 612 RMN Cebu at sa DXRZ 900 RMN Zamboanga. Live international via Ustream. Search for RMN Manila, ganun din sa WRMN New York, USA. At syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. Sa panahon ho natin, mga kasama, muling naramdaman ang malamig na temperatura sa Metro Manila ngayong umaga matapos bumagsak sa 19.2 degrees ang sentigrado. Paliwanag ng Pag-asa, dulot ito ng umiiral pa rin na northeast monsoon o yung hanging amihan sa Luzon at Visayas. Mas mababa ito kumpara sa naitala na 21.5 centigrade, 21.5 Celsius na lamig nitong Miyerkules. Magiging bahagya hanggang sa maulat naman na may mahinang pagulan sa mga reyon ng Cagayan Valley, Bicol, Eastern Visayas at mga lalawigan ng Quezon at Aurora. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ay makakaraasa ho ng pulupulong pagulan. Pulupulong pagulan naman at pagkidlat pagkulog ang aasahan sa Mindanao. Nakataas naman ang gale warning sa silangang baybaying dagat ho ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan inaasang abot ng 3 hanggang 4.5 metro ang taas ho ng alon. Inaasahan naman ang Pag-asa na unti-unti na hong hihina ang amihan pagsapit ng Marso. Headlines. Nakakaranas ho ngayon ng malawakang brownout ang malaking bahagi ng Northern Mindanao. Walang kuryente sa mga lugar ng Zamboanga, Sibugay, Pagadian, Lanao, Iligan, Cagayan de Oro, Butuan, Balay-Balay, Agusan at Siargao o Surigao. Sa interview ng RMN kay National Grid Corporation of the Philippines spokesman Cynthia Alabanza, nangyari ang brownout pasado alas 3:53 kaninang umaga kung saan hindi pa nila tukoy ang dahilan ho nito. Ngunit pagtitiyak naman ni Alabanza sa mga apektadong residente ay ginagawa nila ito ngayon ng aksyon.
The actual cause and extent of the disturbance po, hindi pa po natin ma-determine. We are working on that and we will be issuing advisories as soon as the details are available to us po. Pero ito pong sitwasyon, importante po yung information natin, lalo na sa publiko through the media. Pero right now po, yung technical priority really is to determine yung nature po at extent ng naging disturbance sa grid. So, pag nakuha po namin yung buong picture, tsaka po nila kami i-debriefing. Maging ang National Power Corporation na hindi rin matukoy ang tunay na dahilan sa power disturbance sa malaking bahagi ng Northern Mindanao. Ngunit sa interview ng RMN kay Atty. Romero Pasila, ng spokesman naman ng Napocor Generation Group ng Mindanao, sinabi dito na nakahanda na ang kanilang generating units para sa pagsusupply ng kuryente sa mga grid. We can assure the public and our consumers sa Mindanao that our generating units are up and running and are ready to be put back on the grid. And in fact, we're just waiting for advisory and clearance from the operator, from the systems operator, for our generating plants to be synchronized back to the grid. Sina NGCP spokesman Cynthia Alabanza kanina at yung bago lang ay Napocor Generation Group Mindanao spokesman Atty. Romero Pasilan sa interview ho ng RMN. Headlines. 67 opisina naman ng gobyerno ang bumagsak sa isinagawang anti-red tape test ng Civil Service Commission noong nakaraang taon. Batay sa report card survey ng CSC, ang mga opisina ng Land Registration Authority, Land Transportation Office at National Prosecution Service ng Department of Justice ang pinakamalala pagdating sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Nakatanggap naman ng bagsak na ratings ang 13 opisina ng LRA sa Cebu at Davao, siyam sa na LTO offices, kabilang na ang Olongapo at Tawi-Tawi at walong opisina naman ng NPS na kinabibilangan ng Cavite at Cebu. Ginawa ang CSC survey sa 729 na mga opisina ng gobyerno nationwide yan. Batay na rin sa Republic Act 9485 o ang Anti-Red Tape Act. Samantala ay nakakuha naman ng excellent rating ang Land Bank of the Philippines, Public Attorney's Office at ng Department of Environment and Natural Resources. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 2046 na tatawaging Go Negosyo Act sa sandaling maging ganap na batas. Pangunahin itong target na lumikha ng mas maraming trabaho at mabawasan ang unemployment sa bansa. Sa interview ng RMN kay Senator Bam Aquino, ang nagsulong ng panukala, naniniwala siyang kung mas maraming maliliit na negosyo ang magbubukas, marami ang mabibigyan naman ng hanapbuhay. Layunin ng panukala na magbuo ng mga negosyo centers sa ilalim ng Department of Trade and Industry sa bawat syudad at munisipalidad sa bansa. Nagpapasalamat din kami sa mga kasama po namin sa Senado na napasa po on third reading yung ating Go Negosyo Bill. Ito po yung bill po natin yung nagsasagawa ng mga negosyo center sa iba't ibang mga syudad, munisipalidad at probinsya. Yung negosyo center po, ito yung center na kung saan pwedeng makakuha ng suporta yung mga kababayan po natin na gustong magtayo ng maliit na negosyo, di kaya po gustong palakihin ang kanilang maliliit na negosyo. Kaya kung mayroon po tayong hangarin na magnegosyo, pwede po tayong pumunta sa mga negosyo center, humingi ng tulong sa financing, makakuha ng kapital, sa training, makakuha po ng paraan na matuto magnegosyo at yung tinatawag po natin ng market linkage o yung makonect yung ating mga produkto at servisyo sa mas malalaking mga merkado. At tingin po natin, ito yung isang pwedeng solusyon sa problema po natin sa kahirapan. Dahil alam niyo po na yung problema po ng kahirapan sa ating bansa, meron naman po solusyon yan, no? Trabaho at negosyo para sa mas maraming Pilipino. At yun po yung hinahanap po natin. Hopefully, itong Go Negosyo Bill po natin, kapag napasa na talaga na nagkaroon na po ng version sa Kongreso, ay talagang tutulong po yan na masig po ang kahirapan sa ating bayan. Una nang lumabas sa ulat na 66% ng trabaho sa labor force ay mula na sa micro, small at medium enterprises sector na kumakatawan sa 99% naman ng lahat ng negosyo sa Pilipinas. Kumpiyansa si Bam Aquino na sa paglago ng mga maliliit na negosyo, tsak nalalago rin ang ekonomiya ng bansa. Ito po yung negosyo dito po yung nauna, pero we're hoping na itong makaibang panukala po namin na nakatuon sa paglaban sa kahirapan ay mapasa rin within the next few years, no? Para makita po natin ang suporta na hinahanap ng ating kababayan pagdating sa kanilang paghahanap ng trabaho at pagdating po sa kanilang pagtatayo ng kanilang negosyo. So ito po
yun yung pinaka-focus po natin. And masaya naman po kami na nakaabot po kami sa third reading at ulit po nagpapasalamat kami sa mga kasamahan po namin sa Senado na nakaabot po tayo dito. And we're hoping na magkaroon na po ng version ng Congress at before the end of the year, bago po matapos yung taon, ay maging batas na po ang negotiable. Si Senador Bam Aquino. Pangulong Noynoy Aquino, biyaheng Malaysia ngayong araw. Kasama natin sa Balita Live si Deo de Guzman. RMN Report. Magiging abala si Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang 2 araw na state visit sa Malaysia. Mamayang alas 11:30 ng umaga ay nakatakdang umalis ang Pangulo patungo sa nasabing bansa, bitbit ang kanyang delegado na kinabibilangan ng kanyang mga gabinete. Pasado alas 3 mamayang hapon ay inaasahang darating ang Pangulo sa Malaysia kung saan nakatakdang pulungin nito ang Filipino community mamayang gabi kung saan inaasahang iahayag nito ang mga nagawa na ng gobyerno para sa bansa. Sa pangalawang araw naman o bukas ay nakatakdang magsimula ng maaga ang official schedule ni Pangulong Noynoy Aquino kung saan makakaharap nito si Malaysian Head of State Dayang Dipertuan Agong at Prime Minister Najib Abdul Razak. Pagkatapos nito ay nakatakdang magkaroon ng isang expanded bilateral meeting ang Pangulo at ang Prime Minister ng Malaysia kasama ang delegado ng Pangulo pati na rin ang mga matataas na opisyal ng nasabing bansa. Makikipagpulong din naman si Pangulong Noynoy Aquino sa ilang negosyante sa Malaysia upang hikayatin naman ito na mamuhunan sa ating bansa. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang PNP ipinadodoble kayod sa ATM fraud. Kasama natin sa balita si Grace Mariano. RMN Report. Inatasan ni Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairperson Senator Grace Poe ang Philippine National Police o PNP na paigtingin pa ang mga hakbang laban sa modus operandi na pagnanakaw gamit ang automated teller machine o ATM. Sa record ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umaabot na sa 1,272 ang kaso ng ATM fraud noong taong 2013 at umabot sa 220 million pesos ang halagang nawala dahil dito. Habang noong taong 2012 naman, umabot sa 175 million pesos ang nawalang halaga dahil sa ATM fraud. Pinakahuling insidente na nai-report ay nito lamang nakaraang linggo kung saan ang suspect pa mismo ay miyembro ng Presidential Security Group. Pinagsusumite din ni Poe ang PNP ng proposals kung paano pa nito mapag-iibayo ang kakayahan na resolbahin ang ATM fraud sa layuning maprotektahan ang kapakanan ng mga depositors at maingatan ang integridad ng banking system sa bansa. Sa isinagawang hearing ng komite, ipinresenta ng PNP ang iba't ibang modus operandi gamit ang ATM. Ilan lang dito ang paglalagay ng devices sa machines na kumukopya sa PIN codes ng mga nagwi-withdraw o kaya ay kumukuha naman ng impormasyon ng ATM card para ito ay maklone o magaya. Sa nabanggit na hearing, tahasang inihayag ni Poe ang kanyang pagtutol naman sa paano kalang ibaba ang limitasyon ng halaga na maaaring i-withdraw sa ATM. Ang sabi naman ng BSP, inatasan na nito ang lahat ng bangko na mag-shift o palitan na ng chip ang kanilang mga ini-isyong ATM na meron lamang magnetic stripe. Ngayon, kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Bagong billing form ng Meralco, mapanlin lang raw ayon sa isang mambabatas. Kasama natin sa balita si Conde Bata. RMN Report. Tinawag na mapanlin lang ni ACT Representative Antonio Tino ang bagong disenyo ng bill ng Meralco. Sa pulong balitaan ng minorya sa Kamara, ipinakita ni Tino ang bagong billing statement ng Meralco kung saan unang makikita lamang ng isang consumer sa kanyang bill ay ang total charge na nakaprint in bold letters. Kung hindi mapanuri ang isang consumer sa bill, ay hindi nito mapapansin na tanging ang current charges lamang ang dapat na bayaran at hindi makikita na may idinagdag ang naka-TRO na power rate increase. Ignite pa na gagawa talaga ng paraan ng Meralco para makalusot at pinayuhan ng publiko na maging mapanuri sa kanilang bill. Dahil sa natuklasan ito ay kinalampag ni Tino ang Committee on Energy na ipatawag ang Meralco para pagpaliwanagin at iparating ang galit ng taong bayan. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Si Napoles, napapanahon nang ilipat sa ordinaryong selda. Sama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report.
Iminungkahi ni Atty. Levito Baligod ang abogado ng mga whistleblower sa kontrobersyal na pork barrel fund scam na ilipat na lamang sa ordinaryong piitan ang sinasabing pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Ayon kay Baligod, ito ay upang hindi na malaki ang gastusin ng pamahalaan sa tuyong magpapasuri sa espesyalista si Napoles. Sinabi pa nito na tila masyadong binibigyan ng special treatment itong si Napoles kahit ay tinuturing na nagkamalito ng bilyong-bilyong buwis ang taong bayan. Kahapon na magpasuri si Napoles sa Camp Crame Hospital, inabot ng 120,000 na ginastos ang gobyerno sa pagbabiyahe sa nasabing check-up ng Pork Barrel Queen. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Juan Tatak, RMN. Laho naman tayo sa negosyo. Positibo yung mga negosyante, lalo pang lalago ang ekonomiya ng bansa ngayong 2014. Batay sa pagtaya ng First Metro Investment Corporation, angat mula 7.5 hanggang 8% ang ekonomiya ng bansa ngayong taon. Ito ay dahil sa inaasang pagtaas ng infrastructure spending ng gobyerno, paglakas naman ng business process outsourcing, at pagsigla na rin ng local manufacturing industry. Ayon sa FMIC, malaki rin ang naitutulong sa pangangat ng ekonomiya dahil sa magandang consumer confidence increase, tourist arrivals at remittances ng mga OFW. RMN News Abroad. Sa Hong Kong, sugatan ng dating editor-in-chief ng liberal newspaper na si Kevin Lau matapos itong pagtatagain ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki na sakay ng isang motorsiklo. Nagtamo si Lau ng isang sugat sa likod, dalawa naman sa binti. Agad namang itong naidala sa Eastern Hospital para tahiin ang mga tinamong sugat. Ayon sa Hong Kong Police, pinaghanap na nila ngayon ang mga suspect na umatake kay Lau. Kinundi na naman ng Hong Kong Journalists Association at Foreign Correspondents Club ang ginawang pagtaga kay Lau. Kasama live pa rin mula dito sa RMN News Center, Metro Manila, Philippines ngayong umaga. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. February 27 na ho tayo, Webes 2014. Sa mga nadia sa Pagadian, susunod ho, sina kasamang Tirso Boknoy Dumapit at Laurelyn Linling Bangkiao sa RMN News, Diretso Balitang Pagadian. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Pwede yan sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord, at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Sama nyo sa serbisyo publiko. Sa pangalan ni Barrio Veras, Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan yan ay pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo Nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang magsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras na taka alas 7:17 na ho ang umaga. RMN